Okay, so Friday, August 16, 2024, no? Shuffle natin ito at saka alamin natin kung ano yung mensahe ni Universe para sa atin ngayon. At iniimbitahan ko po kayo, may live po tayo mamayang alas 8. So sa gustong sumali, nandoon na naman tayo sa live, makikipagtsikahan na naman tayo, 'di ba? So this is our daily episode 3548, 3549 and 3550. Kukuha ako dito ng tatlo. And this is a general reading. Sa gustong magpabook ng full private reading, please leave a comment or drop a message. And sa gustong magpa-ritual, ganun din. Okay? Una, Shaman, Diyos ko, meron na naman agad. Pangalawa, regeneration. And pangatlo, play. Okay, so kasi yung shaman is, ito yung pinapalabas or sinasabi ng magician. Most of the time, the creator is our magician. Gamitin mo sa kabutihan kung ano man ang mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At meron itong kakayahan or kakayanan para ma-regain mo yung wisdom na hinahanap mo at kaya mo ding makipag-connect doon sa mga espiritu na ang tanging gusto lang ay magkaroon ka ng matiwasay na buhay. So ibig sabihin nito, posible na yung iba doon na elemento is yung mga departed loved ones ninyo, mga fur babies ninyo, ganun. Kasi yung second card kasi is regeneration. So ibig sabihin, pinapahiwatig nila ngayong araw na kailangan mong baguhin yung mga estilo mo sa buhay, paniniwala mo sa buhay, pakikitungo mo posible sa tao, sa trabaho, sa pag-aaral, sa kapwa, sa komunidad at sa lahat-lahat ng bagay. Kasi yung huli is yung play. Ibig sabihin nito, sabayan mo ang tugtog ng panahon or sabayan mo ang tugtog ng buhay. 'Di ba? Kasi hindi ka naman po pwedeng katulad nito, yung alon, no? Never kang magkakaroon ng pagkakataon na you run the opposite way kung saan papunta yung alon ng buhay. So kasi yung pagkakaroon natin ng ganito sa buhay is natural. Binibigyan tayo ng pagsubok hindi para tikisin tayo, kundi para ipaalala sa atin na may mga bagay tayong dapat matutunan, may mga bagay tayong dapat alalahanin, unahin, or iset aside muna. 'Di ba? Kasi kung masyado tayong busy, wala tayong panahon magpa-reading, wala tayong panahon magpa-cleansing, wala tayong panahon sa ganitong mga bagay. Hindi natin mararamdaman kung ano yung mga ipinapahiwatig sa atin ng mga mahal natin sa buhay na wala na sa mundong ibabaw. Lalong-lalo na, no, kung nag-iisa ka na lang, malungkot ka, naghihirap ka, kung hindi mo bibigyan ng katahimikan ang sarili mo, papaano mo makakamtan ang solusyon sa problemang hinaharap mo? Halimbawa, gusto mong malaman kung ano talaga yung para sa iyo, magnegosyo or maging empleyado, 'di ba? Kung observant enough ka naman, mararamdaman mo kung saan ka pwede. Ganon din sa buhay or usaping pag-ibig. Kung sa tingin mo sa una, pangalawa at pangatlong relasyon, inaabuso ka dahil sa kabaitan mo, ibig sabihin nun, i-adjust mo yung pagiging mabait mo. Minsan maglabas ka rin ng pangil mo, 'di ba? May mga ganon. Kasi ito yung sinasabi na regeneration, baguhin mo, i-regenerate mo sarili mo, i-embrace mo ang lahat ng transformation na binibigay sa iyo ng panahon at kailangan mong i-master yun. Hindi ibig sabihin na kapag pumasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga, hindi. Kung ano man yung mga bagay na natutunan mo noon, i-apply mo ngayon para sa susunod na panahon or sa susunod na pagkakataon, never mo na ulit itong mararanasan. Maranasan mo man pero hindi na magtatagal dahil sasabihin mo sa sarili mo, alam ko na kung paano ito isolve. 'Di ba? Kung dati may pera ka tapos ginagastos mo sa sa mga walang kwentang bagay,
sa susunod na pagbibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ka ng pera, mag-imbak ka. It's either mag-imbak ka ng pagkain, mag-imbak ka ng reserves mo doon sa pag-aaral mo, sa trabaho mo. Kasi hindi lahat ng panahon pwede tayong pumasok sa trabaho. May mga bagay there or may mga pagkakataon din na nagkakaroon tayo ng sakit. And then, may mga, sorry for that, may mga bagay din na, diba, kapag sinabi mo, akala mo uso na negosyo, kaya nilang i-click, kaya mo din. Hindi. Kaya nga nagiging unique ang tao dahil kailangan mong i-discover sa sarili mo mismo. Huwag kang gumaya, huwag kang maging replika. Dahil ginawa kang unique ng Diyos. So, yun na yun. Kung meron mang mga desisyon sa buhay mo na sa tingin mo ayaw nila, pero sa tingin mo okay naman, gawin mo. Kasi kapag hindi mo ginawa ang sarili mong choice, darating ang panahon pagsisisihan. Pagsisisihan mo na hindi mo ginawa, hindi mo tinupad, hindi mo sinubukan. Kasi diba, ando doon yung punto ng regrets. So you have to play along the way the music runs into your life. Ganun lang yun. So embrace your transformation and adjust. Hindi yung tao or paligid ang mag-a-adjust para sa'yo. Ikaw mismo ang mag-adjust. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Meron naman siguro katulad namin, di ba? Pwede ka naming tulungan, bigyan ng mga warning sa buhay mo kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero nasa sayo pa rin yun kung susundin mo o hindi. 'Di ba? Kasi kapag nandoon ka lagi sa punto na sinusunod mo ang ibang tao dahil sa tingin mo sila ang mas nakakaalam, darating ka sa punto na pagsisisihan mo kung bakit sila ang sinunod mo. Tapos sasabihin mo, siguro kung hindi sila yung sinunod ko, ginawa ko talaga yung gusto ko, siguro ngayon maganda na buhay ko. 'Di ba? May mga ganun Tapos lalo sa usapin ng pag-ibig, kalimitan sa atin nasa conservative side ng mga magulang. Most of the time, iilan lang sa ngayon yung millennial parents, 'di ba? So kung sinabi ng magulang mo na ayaw niya sa taong yan, pero yung taong yan yung buhay mo, yan yung mahal mo, tapos sinunod mo na yung gusto ng magulang mo, hindi rin naging successful, hanggang sa dumating sa punto na wala ka ng pagkakataon. Lahat ng taong nagmahal sa'yo, nanligaw sa'yo, wala na, nakuha na ng iba, diba? So, minsan din pagbigyan mo ang sarili mo, magkaroon ka ng liberty of choice. 'Di ba? At least yung pinakamaganda dito, naglaro ka sa sarili mong buhay. Huwag mong paglaruan ang buhay ng ibang tao. Ganun lang 'yun. Okay? So let's proceed with the special episode right after this. Good afternoon.